Tawagan mo si Mama. Paulit-ulit kong binulong sa isip ko ang pangalan niya. Paulit-ulit, paulit-ulit, sa mga huling sandali bago ako tuluyang ihulog sa kumukulong sabaw, narinig ko ang isang tunog, hindi sigaw, hindi iyak, kundi tunog ng isang telepono na tumatawag, at sa isang iglap, bumalot ang matinding liwanag sa buong paligid. Sa loob ng isang segundo, lumamig ang hangin. Huminto ang oras. Pagmulat ko ng mata, nasa harapan ko si Mama. Hindi ko alam kung paano siya nakarating doon. Hindi ko alam kung paano siya lumitaw sa gitna ng kakahuyan. Pero kitang-kita ko siya, suot ang duster niya, may hawak na rosaryo, at bumibigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan. Sumisigaw ang mga aswang. Nagmumura sila, nagtatakbuhan papalayo, pero bago mawala ang matandang babae, itinuro niya ako gamit ang mahabang kuko niya, babalikan kita. Sa isang kisap mata, nawala sila, nagising ako sa loob ng kwarto ko, pawisan, nanginginig. At ang cellphone ko, nasa dibdib ko, may missed call galing kay Mama. At sa loob ng isipan ko, may isang boses na bumulong, babalikan kita. Kung may oras ka pang bumunot ng cellphone para tumawag, ibig sabihin, hindi ka pa tuluyang naluluto. Pero ang init, ramdam ko sa balat ko. Ang singaw ng kumukulong sabaw, sumisingaw sa ilong ko, sa mata ko, parang asidong sumusunog sa bawat hibla ng laman ko. Nakita ko ang kamay ng matandang aswang na humahalo sa nilulutong laman sa kaldero. Ang mismong sandok, may mahahabang kuko pang nakausli, at tuwing iniikot niya ang sabaw, may mga matang lumulutang sa loob. Hindi ko sigurado kung kasama roon ang mga mata ko, pero lumalabo na ang paningin ko. Tawagan mo si Mama. Iyon lang ang kaya kong isipin. Dahan-dahan kong iniangat ang nanginginig kong kamay mula sa gilid ng kaldero. Nangingitim na ang balat ko, parang naluluto na talaga. Pilit kong inabot ang cellphone sa bulsa, pero paano ko pipindutin kung naninigas na ang mga daliri ko? Paano ko tatawagan si Mama kung hindi ko maalala ang mismong numero niya? Pero kailangan kong subukan. Sa gilid ng paningin ko, may isang nilalang na lumapit sa naglalakihang kaldero. Isang matandang babae, halos hubad na, maliban sa nakalawlaw na damit na parang niluma ng panahon. Ang mukha niya kulubot, ang mata niya sing-itim ng gabi. At ang dila niya, mahaba at dumidila sa mga labi niya, parang sabik sa masarap na putahe. Ako ang putahe. Tawagan mo si Mama, nanginginig kong binuksan ang cellphone. Pero bago ko pa mahanap ang pangalan niya sa contacts, isang matalim na kuko ang tumusok sa kamay ko. Napasigaw ako pero walang tunog na lumabas. Duguan ang palad ko. Unti-unting tumulo ang dugo sa kumukulong sabaw, sarap ng dugo ng bata. Bulong ng matandang aswang, napangisi siya, lumapit pa, at inilapit ang mukha niya sa akin. Napapikit ako, kailangan ko lang tawagan si Mama. Kailangan ko siyang tawagan bago tuluyang maging parte ng sabaw ang katawan ko. Bakit nga ba hindi ko agad napansin? Alam kong hindi ako dapat madaling magtiwala, pero sa gutom at pagod ko, hindi ko na pinag-isipan. Pasado 2:00 na ng madaling araw, pauwi na ako galing shift sa call center. Dahil wala nang masakyan, tinanggap ko ang alok ng matandang tricycle driver. Saan ka, iho? Ihahatid na kita, maliit lang siya, may buhok ng puti pero malakas pa ang katawan. Suot niya ang tipikal na puting sando ng mga tricycle driver, pero hindi siya amoy pawis, amoy insenso siya. Amoy kandila,
Dapat doon pa lang, lumingon na ako. Pero hindi, sumakay ako, binanggit ang address ko, at sumandal sa upuan. Gusto ko na lang umuwi, hindi ko rin napansin noong hindi dumaan sa main road ang tricycle. Hindi ko napansin noong lumiwanag ang buwan ng hindi normal, mas mapula, mas malaki. Hindi ko napansin noong dumilim ang paligid kahit walang ulap. Ang napansin ko lang ay noong huminto ang tricycle sa gitna ng kakahuyan. Wala po akong dalang ekstra pambayad, agad kong sabi. Pero umiti lang ang matanda at marahang sinabing, babaan ka na. Nang lingunin ko siya, ibang tao na ang katabi ko sa loob ng tricycle. Hindi na siya tao. Ang balat niya ay parang tuyong dahon, may malalalim na hiwa sa pisngi. Hindi iyon ngiti kundi mga punit sa laman. At nang bumuka ang mga hiwang iyon, may lumabas na matatalas na ngipin. Ang mata niya itim. Hindi dahil madilim, kundi dahil wala siyang puti sa mata. Napaatras ako, pilit binubuksan ang pinto ng tricycle. Pero bago ko pa makita kung paano niya tuluyang binuka ang bunganga niyang parang bibig ng ahas, may dumaklot na salig ko mula sa labas. Dumikit ang balat ko sa palad na parang pinaghalong uling at balat ng ahas. Mainit. Masangsang, doon ko lang napansin na hindi lang siya mag-isa. Dinala nila ako sa isang lugar sa gitna ng kakahuyan, kung saan may isang napakalaking itim na bahay. Hindi ito gawa sa kahoy, gawa ito sa pinagtagpi-tagping balat ng hayop at tao. Amoy sunog na laman ang paligid. Sa harapan ng bahay, may isang napakalaking kawa, puno ng kumukulong sabaw, at sa loob ng sabaw, may palutang-lutang na mga bagay na hindi ko na gustong tukuyin. Sinubukan kong sumigaw, pero walang tunog na lumabas. Sinubukan kong tumakbo, pero parang lumulubog ang paa ko sa lupa. Hinila nila ako papunta sa kawa, at doon ko nakita ang isang matandang babaeng nakaupo sa itim na batong upuan. Ang dila niya mahaba, lumalawit hanggang dibdib niya. Ang kuko niya maitim, parang patalim. Batang masarap, bulong niya habang hinihimas ang braso ko. Batang sariwa, muli akong pumiglas, pero mas hinigpitan nila ang hawak sa akin. Sinusubukan nila akong ihulog sa kaldero. Tawagan mo si Mama, bulong ko sa isip ko. Gumapang ang nanginginig kong kamay sa bulsa ng pantalon ko. Pilit hinahanap ang cellphone. Basa na ng pawis ang palad ko, nanginginig, pero nasalat ko ang gilid ng cellphone ko. Kinuha ko yon, pinagpag ang daliri ko, at sa tindi ng kaba ko, hindi ko maalala ang mismong number ni Mama. Pero bago ko pa mahanap ang pangalan niya sa contacts, isang matalim na kuko ang biglang tumusok sa kamay ko. Napakislot ako. Napabitaw sa cellphone, tumulo ang dugo ko sa sabaw. At sa isang iglap, ang lahat ng aswang sa paligid ay sabay-sabay na huminga ng malalim, parang naaamoy nila ang dugo ko. Sarap ng dugo ng bata, sabi ng matandang aswang. Lumapit siya, inilapit ang mukha niya sa akin, napaigtad ako, napapikit, at sa kapilit kinalma ang sarili ko.